Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang matalo ni Yuhu ng isang master na mula sa Six Blade God Martial School sa kanyang pagbabalik. Matapos ay agad naman na yumuko ng pagkalakas-lakas ang Fourth Council Elder at sinasabi nito na kailangan siyang maparusahan dahil sa nangyari sa kanilang Lord Xian Yuhun. Pinapatigil naman ito ng ating bida dahil wala namang dapat nasisihin sa nangyari dahil ang lahat ay biglaan lamang. Bukod pa doon ay ayos lamang siya kaya naman ay huminto na ito sa kanyang ginagawa. Nang bigla naman itong nagulat at tinanong si Becky kung ito na ba ang Divine Doctor na kanilang ipinunta. Sa isip naman ng Divine Doctor na kung ito ba ang lalaking sinasabi nilang namatay dahil sa pagsabog at nahulog sa malalim na bangin, at para sa isang batang lalaki na may kakayahan na kontrolin ng ganon kadaming espada ay hindi ka panipaniwala. Nang bigla namang natigilan si Yuhun dahil sa may nararamdaman ito sa di kalayuan, kaya naman ay agad itong napalingon dito. Agad naman niyang napansin ang dalawang tumatakas, sa isip naman ng Best Sword na kailangan nilang magmadali na tumakas, dahil kahit na isa siya sa Nine Hegemon ay hindi nito makakaya na tapatan ang halimaw na iyon. Kaya naman ay kailangan niyang makabalik sa wudang at may padala dito ang kanyang buong hukbo. At tingin nito na mas maganda kung manghihingi ito ng tulong sa Alliance Branch na nakatalaga sa Hubei para sa suporta. Sinabihan naman nito ang kanyang kasamahan na bilasan lamang nito ang kanyang ginagawang pagtakas, agad naman nitong sinang-ayunan ang sinabi sa kanya ng kanyang uncle. Matapos ay agad naman niya itong pinayuko dahil sa may nakita itong papalapit na atake sa kanila, ngunit huli na para dito dahil agad naman na tumama ito sa kanyang kasamahan. Napansin naman nito ang tumusok sa kanyang kasama at sinabi nito na kagaya ito ng nakita niyang mga espadang nakalutang kanina, at hindi ito makapaniwala na sa ganitong kalayo na ng distansya nila ay nagawa pa din silang maramdaman nito. Kaya naman ay napapatanong na siya kung ang lahat ba ng mga Supreme Master ay kasing halimaw nito, ngunit naisip nito na wala na siyang oras pa para sa pag-iisip dahil kailangan niyang makapagpatawag ng kanyang mga kakampi para samahan siya. Matapos ay may kinuha ito sa kanyang kasamahan na napaslang, sabi nito na ito ang libro ng Divine Doctor, kaya naman ay agad na itong umalis, sabi nito na kailangan niyang makatakas anuman ang mangyari, at babalik siya dito kasama ng kanyang mga kakampi. Matapos na mapatamaan ni Yuhun ang isa nitong kasama, ay bigla naman itong bumagsak na agad naman na nalalayan ng Fourth Council Elder. Sabi nito na nagamit na niya ang kanyang buong inner chi kaya naman ay hindi na nito magawa pa ang makagalaw, kaya naman ay inutusan nito ang Council Elder yon para habulin ang isang nakatakas na ito, na agad naman na sinunod ng Council Elder. Matapos ay mabilis na umalis na ito sa kinaroroonan nila upang magawang maabutin ang papatakas na wudang Best Sword, di nagtagal ay nakita naman agad nito ang isang kasama nito na nagawang mapaslang ng ating bida. Namamangha naman ito dahil sa eksaktong pagtama ng atake nito, at ang chi sense ng Heavenly Demon ay mukhang mas lumakas pa at lumawak, nang may napansin naman itong mga bakas ng isa pang tao sa lupa. Napasabi na lang ito na kailangan niyang mahabol ang isang ito, dahil pag nagkataon ay maaring maging mapanganib ang kanilang pagbalik sa demonic cult. Sa lugar naman nila Yuhun ay matagumpay na nailigpit ng mga kasamahan nito ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Matapos ay sinabihan ni Becky si Heobong na burahin nito ang kahit na anong bakas sa paligid, na sinang-ayunan naman nito. Napatanong naman dito si Heobong kung bakit kaya sila inutusan ni Yuhun na sunugin ang mga katawan na ito dahil madami pang mga bangkay sa loob ng manor ng Divine Doctor. Matapos na masunog ay sinagot siya ni Becky na nais ni Yuhun na palabisan na ang insidenteng ito ay isang labanan sa pagitan ng mga wudang sect at ng mga taong nakamaskara. Sa Divine Doctor's manor naman, ay naiinis ang Divine Doctor dahil sa hindi nito mahanap ang kanyang libro. Sabi nito na sigurado siya na naitabi niya ito sa kanyang katawan, ngunit saan naman niya ito nawala. Nang bigla naman pumasok dito si Yuhun at hinahanap ito, sabi ng ating bida na alam nito na abala siya sa kanyang ginagawa ngunit may nais sana siyang itanong dito. Tinanong naman siya nito kung tungkol ba ito sa mga gamot, na sinang-ayunan naman ni Yuhun. Sabi ni Yuhun na kailangan niya ang mga nakasulat sa papel na ito. Nang tignan ito ng doktor ay sinabi nito na ang mga nakasulat ay hindi naman mahirap hanapin, nang bigla naman itong nagulat sa kanyang nakita. Kaya naman ay tinanong siya ng ating bida kung mayroon siya ng bagay na ito,
Sumagot naman ang doktor na mayroon ngunit kakaunti lamang, sa nangyari ay napatingin na lang dito si Yuwon. Sa kabilang kwarto naman sa loob ng manor ng Divine Doctor, ay pinagmamasdan nila Moonju ang naiwan na maskara ng matanda. Sabi ng mga ito na akala nila ay matandang lalaki ito dahil sa pamamaraan nito ng pagsasalita ay tamang-tama ito sa kanyang pagiging matanda, ngunit ang isang ito ay napakabata. Nang bigla naman itong gumalaw, kaya naman sa gulat ay agad na naghanda dito sila Moonju. Sabi ni Moonju na nakita niya itong gumalaw at akala nito na matatagalan pa bago ito magkamalay, kaya naman sinabi nito sa kasama niya na tignan muna niya ang isang ito at pupuntahan niya si Yuwon upang ibalita ang paggising ng isang ito. Nagtataka naman ang nagpanggap na matanda kung bakit buhay pa siya sa oras na ito, at base sa kanyang nakikita ay pinagaling siya ng mga ito dahil may kailangan silang malaman sa kanya, at ito ay ang pag-alam ng mga impormasyon. Mukha yatang hindi nag-iisip ang mga ito, dahil hindi naman siya ganon kadali na mapaamin. Ngunit natigilan naman ito sa kanyang nakita, dahil nagawang maharangan ng mga ito ang kanyang chi upang hindi niya ito mapasabog. Hindi rin nagtagal ay agad na nakarating dito ang ating bida matapos maupo ay agad na sinampal ito ni Yuwon upang matauhan. Nagtanong naman agad ang bihag kung paanong ang tao-tauhan lamang ng demonic cult ay alam ang Blade God's Blade Technique. Matapos ay nginitian lamang niya ito at sinabi na may dalawang bagay lamang itong lilinawin sa kanya. Ang una ay hindi siya tao-tauhan ng demonic cult. Agad namang nagsalita ito na hindi siya naniniwala sa ating bida, kaya naman ay agad na tinakpan ang bibig nito ng ating bida, at inulit ang kanyang sinabi na lilinawin niya ang mga bagay sa kanya. Sabi ni Yuwon na hindi siya isang tauhan ng demonic cult, kung hindi ay ang heavenly demon at tagapag-utos ng heavenly demonic cult. Kaya naman ay biglang nagulat ito dahil ang nasa harapan niya ay ang mismong Lord ng heavenly demonic cult. Dagdag pa ng ating bida na ang pangalawa, ay wala itong kahit na anong karapatan upang magtanong. Nang bigla naman na nagpalabas ng electric shock sa kamay nito si Yuwon at nagawang mapasigaw na lang ng malakas ang bihag dahil sa matinding sakit. Habang sumisigaw ay napapasabi na lang ito na paslangin na lang siya ng ating bida. Nang bigla naman nitong binigyan ng matinding electric shock ang parteng dantian nito, sa nangyari ay pakiramdam ng bihag na para itong nagkapira-piraso sa ginagawa ni Yuwon. Di rin nagtagal ay natapos na ang ating bida sa kanyang ginagawang pagpapahirap dito, nang bigla niya itong sinampal. Sa isip naman ng bihag na hindi na nito maramdaman ang kanya chi, kaya naman ay bigla itong napahinto. Matapos ay napalingon ito sa ating bida dahil sa ginagawa nito, kaya naman ay nagtanong ang bihag kung nais ba nitong magsagawa ng isang ilusyon, na sinang-ayunan naman ni Yuwon. Sa isip nito na ayon sa kanyang narinig ay isa sa master na may kakayahan sa paggawa ng ilusyon ay nagpunta sa demonic cult, at mukhang nahuli na nila ito at napaslang, ngunit, bigla naman itong napatawa, sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida. Matapos ay sinabi nito na nangangamba siya dahil sa malahalimaw nitong mga teknik ngunit ang mga ito ay wala lamang, at hindi ito makapaniwala na ang kagaya lamang nito ay ang leader ng demonic cult. At tingin ba nito na ang kanilang sect ay hindi pinaghandaan ang bagay na ito, nang bigla naman siyang sinakal ng ating bida. Matapos ay sinabihan siya nito na kung hindi din ba niya naiisip, na kung hindi din naisip ng ating bida ang bagay din na ito, at agad na inilabas ang jade jar na kanyang gagamitin upang mapaamin ang bihag. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman siya nitong pinainom ng gamot mula sa jade jar ng ating bida. Hindi rin nagtagal ay natapos na ito sa kanyang pagpapainom ng gamot sa bihag. Tinawanan naman ito si Yuwon at sinabi na wala itong epekto sa kanila at nagsasayang lamang ito ng kanyang oras, dahil kahit pa alam nito gamitin ang gamot na iyon ay mayroon naman silang pang-entre dito. Nang bigla naman itong nakaramdam ng pagkahilo habang tinitignan ang ating bida, kaya naman ay nagtanong ito kung anong ginawa nila sa gamot at bakit niya nararamdaman ito. Ang Ritalin, isa itong uri ng psychotropic drug na mayroon ding sangkap na methylphenidate bilang pangunahing sangkap na umiikot sa central nervous system. Ito ay palagi ang ginagamit sa mga gawaing medikal, at madalas din itong gamitin bilang truth serum sa military, sa tulong ng nanomachine,
ang ating bida ay nagawang mas epektibo ito sa pamamagitan ng pagsasama ng kaalaman sa medisina ng hinaharap. Tinanong ulit ito ni Yuhun kung ano ang sinasabi nito sa pang-unfair nila sa gamot, dahil mukha yatang hindi umapekto ang sinasabi nito kanina lamang. Hindi naman ito makapaniwala sa nangyayari, dahil habang tumatagal ay ibigay ang kanyang katawan na parang nais na magsalita ng kung ano, at hindi ito maganda para sa kanilang Six-Blade Martial School. Nang bigla naman na pumalakpak dito ang ating bida, sabi ng ating bida na sa tingin ba ng mga ito na hindi din niya magagawa ang ginawa ng mga ito kamakailan sa banquet hall ng demonic cult kasama ng mga martial artist alliance. Bigla naman itong nag-alala sa nakikita niya dahil alam na nito kung saan ito patungo, at pumalakpak ulit ang ating bida, sabi ni Yuwon na kailangan nitong sagutin ang kanyang mga katanungan sa tuwing papatunugan nito ang kanyang kamay. Sabi ng ating bida na sisimulan niya ito sa pagtatanong sa kanyang pangalan, matapos na mapatunog nito ang kanyang kamay, ay sinabi ng bihag na siya ay isa sa 6 na leader ng Six-Blade Martial School, Master of Blade Sword, Libek. Matapos ay nagtanong ulit ang ating bida na kung bakit nila tina-target ang Divine Doctor. Sumagot naman ito na ang Divine Doctor ay mayroong hawak-hawak na naiwan ng taong iyon. Napapatanong naman si Yuwon na kung sino naman kaya ang tinutukoy nito, at mukhang binibigyan pa din niya ito ng pagpupugay kahit na nasa hipnozismo ito. Matapos, ang ating bida ay madaming nalaman na importanteng bagay sa nahipnotismong master ng Blade Sword na si Libek. Ang bagay na tinutukoy nito na hawak ng Divine Doctor ay isang body map na maaring magamit upang makagawa ng malakas na martial art body, at hinahayaan ang gagamit na kumpletong mamaster ang Extreme Blade Divine Art. Ang pangalan ng Blade God's Blade Technique na inaral ni Chian Yuwon ay hindi mapagkakaila na ang tunay na Extreme Blade Divine Art sa ilalim ng bangin. Dagdag pa ng bihag na ang Extreme Blade Divine Art ay hindi basta-basta lamang na natututunan sa ordinaryong pamamaraan, sa pamamagitan ng Grand Art, ang parte ng katawan na hindi nagagawang maipagsanay ay maitutulak ito sa kanyang lagpas na limitasyon. Sabi dito ni Yuwon na nakakapagtaka dahil bakit gusto ng mga ito na makuha ang ganitong mga bagay, at sa papaanong paraan naman ng mga ito nalaman na ito ay hawak-hawak ng Divine Doctor. Sabi nito na nalaman nila dahil sa pamamagitan ng espiya na inilagay nila sa Muram Secret Organization, ang Blue Sky Union. At sa plano nila, ay sinabi ng mga ito kung papaano nila magagamit ang Grand Art ng Divine Doctor, upang makapagsanay ng mga martial artist na magagawang makalagpas sa limitasyon ng tao. Alam nila na ang tinutukoy ng mga ito ay ang patungkol sa extreme martial art body. Kaya naman sinabi ni Yuwon na ito ba ang dahilan kung bakit nais nilang targetin ang Divine Doctor, dahil sa nasagot na ang kanyang mga katanungan ay magtutungo naman sila patungkol sa Six-Blade Martial School. Sa isang lugar naman, ay sinasabi ng isang nilalang na inutusan niya ang leader na magawang makuha ang iniuutos nito, ngunit ngayon ay mukhang nagsasalita na ito patungkol sa kanilang plano, at may kinuha itong isang parasite worm sa isang kahon, matapos ay agad niya itong pinisa. Sabi nito na hindi niya kilala kung sino ang nagtatanong sa isa sa kanyang alagad, ngunit mukhang nakagawa ito ng malaking pagkakamali, dahil kung inaakala nito na may makukuha siya sa pagtatanong sa hanggal na iyon ay nagkakamali ito. Matapos ay nagtanong si Yuwon na kung binabanggit ba nito kanina na ang taong iyon ay ang Blade God, agad naman na sumang-ayon ito sa tanong ng ating bida. Nagtanong pa ulit si Yuwon na base sa kanilang pangalan, ay ang kanilang puwersa ba ay nahahati sa 6 na schools, nang bigla naman na hindi ito sumagot. Sa nangyari ay nagtaka bigla dito ang ating bida. Sabi nito na ang kondisyon nito ay biglaang mabilis na nawawala, at napaka-imposible na mangyari ito dahil sa wala na ang inner chi nito, ngunit mukhang masiyadong malakas ang mental power nito. Nang bigla naman itong natigilan, sabi ng bihag na sinabi na niya kanina ito sa ating bida, na wala siyang makukuhang impormasyon sa kanya, dahil nang umpisa siyang nagsalita sa kanya ng mga bagay na sekreto, ang parasite worm na nakalagay sa loob ng kanyang ulo ay automatic na nakaprogram upang magpadala ng isang signal. Nang bigla naman na hinawakan ni Yuwon ang ulo nito, sa nangyari ay nagtataka naman ang bihag na kung bakit mayroong nagliliwanag sa mga kamay nito. Matapos ay inutusan nito ang nanomachine na i-activate ang augmented reality sa kanyang mata.
Matapos ay sinabi nito na ipakita ng nanomachine sa kanya ang lugar kung nasaan nakalagay ang parasitic worm, kaya naman agad na sinunod ito ng nanomachine gamit ang magnetic resonance imaging o MRI. Matapos ay sinabi ng nanomachine na ang ginawang pag-scan ay natapos na, kumpirmado na ang dahilan sa paglaki ng ulo nito ay dahil sa parasitic worm na nakalagay sa utak nito. Masaya naman nitong sinasabihan ang ating bida, na sa huli ay wala ding mapapala ang mga ito sa kanya. Nang bigla naman na nagpalabas ng electric shock si Yoo-won sa kamay nito na nakahawak sa ulo ng bihag, agad naman na natapos na gawin ito ni Yoo-won. Matapos ay sinabi ng nanomachine na gamit ang electric shock ay nagawa nitong mapahinto ang paggalaw ng parasitic worm sa kanyang utak. Kaya naman ay sa isip nito na kailangan niyang maialis ang parasitic worm sa utak nito, kaya naman ay hiningi nito ang tulong ng nanomachine upang protektahan ang utak nito. Sa labas naman ay nagmamadaling tinawag ng Divine Doctor ang mga kasamahan ni Yoo-won. Nagtanong naman ang 4th Council Elder na kung anong nangyayari sa kanya at kung nagawa na ba nitong makita ang hinahanap nito. Sumagot naman dito ang Divine Doctor at sinabi na hindi nito makita ang bagay na iyon sa medical hall. Kaya naman ay nagtanong ito kung may nakita ba silang kahit na anong libro na may mga papel na nakaipit dito. Nagkatinginan naman ang mga ito dahil sa wala naman silang nakitang kahit na anong libro sa paligid. Sa nangyari ay naiinis naman ang Divine Doctor dahil sa hindi nito matindaan kung saan niya posibleng nailagay ito, nang bigla namang may naramdaman ang mga ito na kakaiba. Sabi ng 4th Council Elder na mukhang may hindi sila imbitadong bisita ang biglaang dumating, kaya naman ay sinabihan nito ang Divine Doctor na manatili lamang ito sa kanyang kinaroroonan at huwag gagawa ng kahit na ano, matapos ay pati ang mga kasamahan niya ay sinabihan nito na magsipaghanda sa posibleng panganib na paparating. Nang bigla naman itong napahinto, dahil ang nakita niya ay ang Council Elder yon. Nagulat naman ito sa nakita sa kanyang likuran, dahil hindi ba ito ay ang Wudang's best sword, at papaano niyang nagawa ito. Masaya naman itong napapaisip na ang Council Elder yon ay talagang nakakabilib, dahil kung iisipin ay nagawa nitong matalo ang isa sa 9 na mga hegemon. Namamangha naman dito ang Divine Doctor, dahil nagawa nitong maputol ang mga paa at kamay ng isang ito, at ang mga taong ito ay talagang mga walang awa, at base sa kanyang nakikita ay ang mga ito ay totoong hindi kabilang sa Orthodox sect. Matapos ay agad na binati ng 4th Council Elder si Council Elder yon, sabi nito na hindi siya makapaniwala na nagawa nitong talunin ang Wudang's best sword at nakakamangha ang isang Council Elder yon, nang bigla namang may naganap na malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng kanilang Lord Xian Yoo-won. Sa nangyari ay nagtataka ang dalawang Council Elder dahil sa hindi inaasahang pagsabog, maging sila Heobong at Baekgi ay nagulat din dahil ang lugar ng pagsabog ay ang lugar kung saan nagaganap ang pagtatanong ng ating bida sa kanilang nahuling nagpapanggap na may-ari ng inn at nagawang mabihag, kaya naman ay agad na nagtungo ang mga ito sa kinaroroonan ng bihag at ng kanilang Lord Xian Yoo-won. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.